Yan, nakaraang taon, dito natin discover si Nanay Malu. Yung nanglilimos dito sa Jollibee ko. Hindi kinukuha yung kanila pang araw-araw para sa kanila pang ilangan ng kanyang asawang may sakit. Ngayon, tutungo tayo kay Kamalu para ibalita na gagawa natin siya ng ng munting bahay. Kahit gamitin na lang natin yung yero niya. Kasi yung ating gagamitin kaya para sa kanya, talagang hindi naman pang tuo ng bahay, pang lang siya, pang repair. Pero dahil nga sa gusto ko silang matulungan, ipilitin natin na kahit mabuo natin yung espelto ng bahay, tapos yung pinakayero ng bahay niya, yun lang ang gagamitin natin mga kaibigan. Kaya papunta tayo ngayon nandito tayo ngayon sa Morro Rizal at papunta tayo sa lugar niya, mga kaibigan, mga kaliyang. Kaya samahan niyo ako, magsusukat kami doon. Hindi mo tayo makapagbibigay ng ayuda kasi kung babawasan natin yung pera, lalong hindi magkakasya sa materials na aking kinumpute dito na gagawin sa kanilang bahay. Tara mga kalingap, samahan nyo kami tayo magsusukat ng ng ating gagawing bahay para sa kanya. At dahil bukas, dadalhin na natin yung mga materials. Susunod na araw, gagawin ni Kalingap Edward yung kanyang munting tahanan. Tara, papunta na tayo sa lugar ni Kamalu, mga kaibigan, mga kalingap, para sukatin natin yung lugar na sinabi niyang binigyan sila ng konting lote ron nung may-ari nung kanilang yung kanilang tinitiligan. Dahil ibebenta na raw yung lupang yon, bibigyan naman sila ng konsiderasyon ng may-ari. Sukatin natin ngayon yung lugar para bukas bibili tayo ng materyales para siya yung ating igawa ng bahay. Maraming salamat pala kay Manang B sa blessing na pinadala. At sabi niya sa akin, brother, ikaw na ang bahalang kung sino ang karapat-dapat na mas tulungan. Kaya ito, si Nanay Malu ang ating napusuang gawin dahil talagang nangangailangan siya at nananawagan siya ng kami mga nag-vlog na yang total wala pa naman siyang sa probinsya. At binanggit naman natin na ako na lang yung kay Nanay Malu gagawa ng munting tahanan. Sabi naman niya okay naman. Kaya ito, pumunta tayo ngayon sa lugar ni Nanay Malu upang sukatin at bukas tayo deliver natin yung mga materials. Kahit skeleton lang muna ang ating magawa dahil kakasay lang natin yung perang ating gagamitin para sa kanya. Wala tayong bigas na grocery kasi kung bibita yung bigas grocery, mababawas pa yun doon. Instead na pambiling materyales, magiging kabawasan yun mga kaibigan niya Kalingap. Kaya ayun, update na lang natin yung pera para mapagkasya natin doon sa materyales. Siguro sa aking tansya, skeleton lang yung ating magagawa. Siguro mababalot pa natin yung bahay pero hindi siya makukumpleto ng dingding. Ayan. At gagamitin na lang natin yung kanyang yero dahil maganda yung yero niya doon. Siya yung ating gagamitin. Kaya tara ulit, maya samahan nyo kami doon natin sukatin. Diyan muna kayo. Hapon na, ipapaliw siguro. Pupunta kami kay Kamalu at dating susukatin yung kanyang nagawa natin siya ng bahay. Kaya kasama ko yung kuya ko. May shortcut pala dito ng daan so kami dumaan sa kabila at dito matatapat yung bahay na hingay natin kaya magiging mas maganda para sa kabila. Magandang hapon. Magandang hapon. Ba, may muhon na May muhon na pala rito. Ito nga po ang
Ito na po ba yung binigay sa inyo? Ito na yung binigay sa inyo? Yun po yung, ayan po yung, Nagluluto ba kayo? sa akin. Ha? Ibigay po sa akin isda. Kaya pala hindi kayo makatayo. Hirap na po tatayo Ang po dami eh. yan. Dali po. Ano isda yan? Dalag po. Adalag, ay masarap yan. Bigay po nung Mahal pa naman yan. palengke. Nagpunta po ang palengke. Ay, nagbahagi po ako ng isang ganyan. Ang ginawa, wag na raw. Binigay na po sa akin yung daing. Alam kasi yung buhay nyo ano? Kumusta po sila, Ma'am Yang? Ay, wala pa po sila. Nasa probinsya pa. Ah, Ay, ito pala may tinapay akong dala. Ito lang ang dala kong sa'yo muna. sige po, salamat po. Hintay ko na lang muna kayo matapos dyan, ano? Ah, Nagluluto po siya, no? Si Kamalo. Ano gagawin niya? Prito lang talaga. para bukas po kung igisa po sa sisigang. Kala ko ano, mas madalas yung kainin yung ganyan. Paprito. Hindi naman. Pagka po walang pagbili ng pangsahog, ganito na lang po. Ay hindi, kasi ang alam mo po yan, mas mahal pa yan kasi pipritohin mo. Ito po kasi pauwi na po sila kanina. Hindi po, ibig sabihin, mas mahal po yung mantika. Ay, opo. At parang hindi po ano yon, hindi po healthy sa inyong mag-asawa, yung mantika. Parang hindi. Ang masasabi ko dyan siguro, yun nga, lalagyan ng gulay, may sabaw. Healthy, oh. O kaya ano, Kasi po, o kaya pinaksiw, kasi dyan po sa masanay po kayo ng mantika. Kasi ano sa katawan, katulad yan, na mild stroke. Tapos yung tatay, inutake na naman po yan. Oh, yun. Kasi ang ulam po namin kahapon ay tuyo, itlog. ay kaya nga po, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi bagay po sa inyo mga pritong ganyan. Kaya po, Ayun, pwede haluan niya na malunggay. Ayun, may malunggay pala dito, ayun, no? Ang dami. Putay, pakalagay mo ito dyan, oh. Tayo mo si tatay doon sa loob, kwentuhan kayo. Sige lang. Muna kayo, agad nagluluto kayo. Magandang hapon, Karoni. Kumusta na? Kumusta na? Madilim ano? Kangkong, pwede haluan niya. Nakikita si Karoni sa loob. Kamote. Kami napasugod na, hapon na eh. Medyo maganda-ganda pa kayo, nakakalakad na kayo ng konti, no? Kasi dati, no? Kala ko nga po, dadala na niya sa ospital. Ano pong, sinumpong ba kayo kagabi? Opo. Sinumpong kayo? Umaga. Ano pong sumpong ba yun? Sa ubo, sa ano? Nahapo. Apo. Ay, napo. Wala kasi wala kami kulit ko. Kailangan ko nebulizer kasi. Ayun. Kala ko, di ka, di bulaysin. Ay, Hindi, nagagamot din ba kayo sa baga? Nagagamot din kayo? hindi na po. Hindi na, kaya nakaabot ako ng 6 months eh. Pero hindi na kayo nag-follow up. Hindi na. Kasi po pala po noon, papa-x-ray ka uli po noon. Titignan po doon kung ikaw ay gumaling yung yung sa baga o kung may pilat. Ngayon kung wala at meron pa rin kung meron, halimbawa mayroong tama pa rin, ang mangyayari turok na kasi na yun eh. Hindi rin makuha doon sa gamot na ininom nyo dati pagka 6 months. Paturok na yung gagawin ng doktor. Kasi tatawag na ano ba ang tawag nila doon, yung resistant na yung kailangan yung paltan yung yung dalapat sa yung katawan. Hinintay ko talaga si namin si kaya lang may sa siya. Hindi pa po nabalik. Hindi pa. Ay, nagsadya ako dito, titingnan ko sana kung nasa yung sinasabi niyong lupang ibigay sa inyo. Ayun po, yung puntabihan na yun. Yung may mga muna, yan na ba yan? Yan. Eh, may mga muna yan. Ito po yung hanggang dito, nasa ako po bumili. Pwede ba nating ituro nyo sa akin ngayon? Opo. Balahin ko muna kayo. Yung ba po niyan dyan, lalaki? Ilan taon na yan? 10 taon po. 10 taon. Pero sino pa naglinis yan? Ng itong area? Sila po. Akala ko kayo na naglinis dahil doon yung binigay sa inyong lugar. O yung bahay ni Kamad. Malaki po siya, kaya lang talaga po sira-sira na po siya. Pag ating itong ginawa mga kaibigan, mga kalingap, magagamit po natin to. Ito po. Magagamit po natin itong hiyero na to. Ayan, magagamit natin. Matibay pati siya, makapal Ayan, kaya malaking menos dahil yung pagkakaset din natin kasama. Gagawa tayo ng pinakang bahay, skeleton. Tapos siya yung ating lalagay. Titira natin pa yung mga sa likod kung para pa siya. Siyempre din natin gagalawin hanggang hindi nabubuo yung pinakang ng bahay. Pagsak siya. So, hindi naman natin sa brother, ikaw nang bahala kung sinong gusto mo
tulungan, yung talagang deserving ito. Deserving talaga para sa akin. Yan. Kaya siya yung ating igagawa doon sa binigay sa atin. Palagi ko kahit papaano, konti na lang siguro mga semento, ganyan, buwangan na lang magiging kulang. Saan po dito? Samahan niyo po. Akala ko ito na may mga may mga banderitas na. Nilagyan po nung makalawa. Akala ko yan kasi sukat ng ayan akala ko yan mga kaibigan. Mga kaibigan. Saan yung sakto ng akala ko nilinis ito ng pamangkin nyo. Hindi po siya pumunta. Oo. Sabi ko nga po ako magsasaga. Saan banda? Turo nyo. Ito po ito. Hanggang dito po yan. Ito ba ito? Ano ito? Ayan po yung muhon. Dito tayo. Oo, dyan po. Hindi dyan. Ito pong muhon na ito kumbaga daan po nila. Ang sa amin po. Ang binigay sa inyo, basta 50 square meter, dito sa seryang to. Opo. Dito sa mga, Area niya to. ito na yung parang kantukan Mm. Nadaanan. Basta tumabinan lang po daw kami dito kasi kuha ng pag may ibang bibili doon, lalong may Pero ibig sabihin, hindi kayo nabigyan ng tamang sukat talaga dyan. Oo, Parang binili lang sa inyo, sa kantuan, sa pinakang opo. dulo ng lote kay kunan. Mm. Mga 50. Nagsadya po ako dito sa inyo kasi si Yang wala pa naman sa probinsya pa yata siya. Hindi ko alam kung nakapauwi na siya o Ngayon meron akong yung dating tumutulong sa akin si Manang B Okay. na nagpaabot siya ka ng tulong. Ngayon ang aking naalala dahil nagmamalasakit nga ako sa inyo dahil tayo nananawagan noon pa. Sana may makatulong sa inyo. Tapos yung mga vlog nga natin at vlog ni Yang sa inyo talaga nagsusumamo kayo na sana magkaroon kayo ng munting bahay Pero yun po yung tulong na pinaubayan sa akin ni Manang B hindi naman pagpapagawa ng bahay. Kapag sabi niya kung sino yung deserving na tulungan. Kasi ang niya sa akin doon, i-repair ko lang sa gusto kong tulungan yung bahay na sira. Yung sa iyo kasi, hindi naman niya pwedeng repair, di ba? Kung talagang pag gagawa talaga ng dapat bago, kukunin lang yung mga Kunin na po yung mga ibang materyales, yung mga katadanyero, di ba? Pero hindi siya pwedeng repairin kasi tumba-tumba na yung dahil tumba na lahat yung mga poste niyan. Nga po bumagsak na po, nakaganyan na Di ba po? bumagsak po Ngayon, kayo na yung talagang pumasok sa isipan ko na samantalan yung kanyang sinabing ipang re-repair ng bahay Pwede pag repair, ibig sabihin kasi ng repair, ibig sabihin dali salita. Ngayon sa akin, dahil may materials ko akong nakita sa inyong bahay, posible magagamit natin dahil maganda at matibay pa ng mga yero ngayon, mga kaibigan, mga kalingay. Kulay blue. Ayan. Kaya dito ko naisipang ibigay yung tulong ni Manang B sa inyo po. Opo. Kaya po ako nagsadya ngayong hapon na ito. Ngayon, hindi ko naman kayo nadala ng bigas o grocery kasi pagka binigyan ko po kayo, mababawas pa po doon sa aking ibibiling materials para nilalaan ko na sa inyo. Opo. Kasi kung tatanggalin ko pa yun doon, yung mga binibigyan natin sa inyo, halos 1K yun. Malaking bagay na karagdagan sa materials yun. Kaya tinapay lang ating naging dala-dala. Ayun po yung aking sadya ito, yun po yung balita ko sa iyo. Yung munting halaga na binigay ni Manang B, sa'yo ko gustong itulong. Na makagawa sana ako dito ng skeleton. Yung bang sabihin, yung pinaka ng bahay. Opo. Tapos siyempre, ang magiging kulang lang ng dingding, di ba? Ngayon yung bubong, okay sa tingin ko. Marami makukuha sa iyo. Ayun, kaya nagsadya po ko ngayong hapon ayun, dito. Kaya lang, parang po mga kalingap parang hindi magagawa ng diretso agad. Sana kung ito mga kaibigan, mga kalingap, dito sa lugar na ito po, ayan ganda okay po siya, pantay. Pwede sa tinuturo niya pong ito, marami pong batong malalaki sa loob nito, tsaka medyo mataas siya. Okay naman po. Ibig sabihin, Dito na po. huhukayin pa po natin maigi yung area ngayon para igawa. Ang maganda sana yung straight na siya para may tayo. Kasi wala po nung gagawa kung hindi lang ako rin po mismo. Kasi wala lang po tayong pangbayad. At yung kanyang tulong na sabi, ikaw ang bahala kung sino gusto tulungan. Tulad sinabi ko sa inyo, mag-repair ka ng bahay ng mga nakita ko sa vlog mo. Pero hindi niya na tinukoy yung alin doon. Sabi niya, ikaw na bahala kung sino yung deserving. Para sa akin, kayo yung deserving kong tulungan. Kasi tayo nga ay matagal na humihingi ng tulong. Ngayon, nasabi ko naman to kay Yang sa messenger. Sabi ko, Yang, wala pa naman, hindi ka pa naman nakakabili ng materyales o sa sponsor.
Pwede bang ako na maggawa ng bahay niya, no? Kamalo, okay naman siya. Pwede ko ipakita sa inyo kung gusto niyo nandito sa sa messenger ng ating cellphone. Kaya nagsadya ako sa inyo dahil kayo na nga yung mas gusto kong tulungan. Ngayon, sabi niyo nga kung saan pwede dito, kung saan nga papayagan tayo dito sa lugar na ito ay mas magaling. Ayan dito sa lugar ng mga kaibigan, mga kalinga. Kasi bukas Malo, bibiliin ko yung materialis na yon. Opo. Pero yun po hindi ko alam kung sasakto. Ang gusto kong lang talaga, nakapokus ako, makagawa ng parang, alam niyo parang skeleton na bahay? Alam niyo ba yun? Tinutukoy. Yung parang pamakuan ng bubong, pamakuan ng dingding, buo na siya. Sabihin, wala lang siyang bubong muna at dingding, Parang ganun po yung ibig ko sabihin, bubuhin ko yon. Dahil sa babalutin na lang siya. Ngayon sa bubong, walang problema dahil ayun ang bahay nyo. May mga bubong, mga kaibigan. Ngayon, siguro kung sa dingding, siguro mapipilit ko yung magawan kahit yung kalahati ng dingding ng bahay, magagawa ko. Ngayon dahil nga sa halimbawa, hindi natin alam kung sino may gustong tumulong, Kasi yung binigay sa atin ni Manang Bill, parang yun lang yung kanya. Hindi ko alam kung pag nakita niya, halimbawa ginawa ko kulang, gusto niyang ituloy, halimbawa, sa kanya po yun. Pero sana maasa ko, pag ginawa natin yun, at may nakapanood nito, meron sana yung bang may magandang puso na mag-share ng blessing o magdagdag para mabuo yung bahay. Kasi ang mangyayari doon, pagka sinumulan ko yun, alam ko po na kalahati lang ng dingding mo magkakaroon. At ito pong sahig mo ay lupa ang lalabasan. Wala po tayo munang semento ron. May bala ko doon, iangat yung dingding na kahit paano, kahit 2 halda ko isa. Para pagka merong mag-share, lalagyan na lang ng halbak sa ilalim. Kumbaga, iangat ng konti yung dingding. Kumbaga, naka-ready, prepare siya. Kasi, kailangan taga medyo nakaangat ng konti kasi pag umuulan, anay, aakyatin yun. Ngayon, kung bibitin ng halbak, mapupunta lang po doon. Semento, halbak, buwangin, mas mauubos po. Kaya kumbaga, mas bubuhin lang natin ganun. Kahit nakaangat siya ng mga 2 dangkal, tatapgalan lang natin sa ilalim muna para lang mabuo siya. Ngayon kung mayroong nakapod na gustong para matapos yung piece, ayun. Okay lang naman po ako sa kanya kasi okay po kami kasi dito na po kami dati nakatayo noon Ay, katod nga po. Kaya umalis kami rito pag umuulan po, pasok ng tubig rito. Katulad po ngayon, nakikita ko nga po ito, mga kalingap, mga kaibigan ito, mga ito. Naguguluhan po ko dun sa malapit po Ayun, kung saan po yung boundary na binigay sa kanila. Kumbaga, karkulahan lang din kasi. Dapat talaga makakuha natin yung medyo pantayan nito para mabilis na gawa. Kasi kung doon po sa may mga damuhan doon, ang dami pong batong malaki mag-uukay ka, hindi magagamit ka agad. Kung dito, pag nalagyan mo ng bubong dingding sa area niya, yan sa area niyan, yan po, sa area niyan. Mayayari, sabihin, pwedeng gamitin nila. Doon po sa sinasabi nyo dito tungkol dito sa lugar na ito, dahil dati nakatira kayo, sabi nyo. Pero sabi nyo nga, umulan. Yung po mga ganong bagay minsan, kahit po may malakas na agos, umulan, pag may tao po yun po yung napapaiwas. Napaiwas po namin. Napapaiwas po yun, kasi yun po yung parang kakalalan mo po yun. Ito po. Ganun po yun. Pagka po tag-ulan, dito po yung naagos dyan. Ito po yung bumubukan po ang tubig dito. Sa ilalim putik. Siyempre, pagka meron po yung simento, siguro hindi na yung bubukalin. Kung may simento. Kaya siguro, dapat nga talaga, magkaroon ng 2 patong na halbak ang paligid ng bahay sana. Pero dahil nga sa kagustuhan natin, habulin natin ng tag-araw, tapos dahil hindi naman tayo talaga binigyan ng pampagawa ng bahay, hindi natin pwedeng unahin yun. Kasi hindi natin mayayari. Ngayon katulad sinasabi ko sa inyo, skeleton, yung parang nakaprepare yung lahat ng pamakuan ng dingding, pamakuan ng kahoy, yun ang ating gagawin. Ngayon pag nabuo ko yun, yung mga yero mong yan po ang ilalagay ko sa bubong mo. Tapos kung sakali pong kulang yung mga dingding, yung mga ibabang yero dyan, itatapal natin. Ngayon, kung halimbawa na natapos po yun, at gusto mo pong magdagdag dahil may apo kakamong dadalhin dito, tatanggalin mo lang isang side ng bahay. Para kung gusto mo dagdagan ng parang patawag doon na pahulog na tinatawag, ganun po. Pero streamline lang po tayo para mabilis at tipid po sa materialis. Kasi talagang sabi niya nga lang, namili ka, pero hindi talaga po pampapagawa ng bahay po yun.
Manang B, siya po yung ating gustong tulungan doon sa binigay mo po sa akin. Nasabi mo, i-repair natin ng bahay. Gusto ko po mangyari, mabuo siya kahit po 10 by 12 po yung sukat para makalipat po sila dito. Nahagip nga sa po lugar na ito. yung nila, yung CR po nahagip po. Kaya hanggang doon po yun sa may poste na yun ang nila. Tapos doon sa kabila po Wala, nakalimutan ko may dala akong metro Nakalimutan ko sa tricycle. Susukat sana ako dito, kaya kami nagsadya dito. Para masukatan ko sana yung lugar. Wala ba kayo metro dyan? meron po. Meron? Kunin ko lang po. Sino ba? Apo na lang yung tawagin nyo. Sino kumuha? Ay, nagpasama po yan kasi sir doon. Magandaan lang po lang kayo dyan. Mga kalingap, nagsadya tayo dito dahil nga sa nangihinayang ako sa binigay ni Manang B na ipag-repair pero pwede naman pong makabuo ng sabihin natin talagang forma ng buong bahay na siya na may sukat pong 10 by 12 yun lang po yung kaya pero hindi po natin mababalot at malalagyan ng bubong pero sa pamagitan po ng mga yerong yun nakita ko po mailalagay po natin yan sa buong at yung dingding naman siguro yung mga yero dyan na yun sa kabilang side na yun pwede naman natin pangsamantalang ilagay sa anumang bahaging hindi ba pagkakasyahan ng dingding sakali may magagandang puso na gustong kulungin ng bagong plywood sa kanila po yun. Sana may tumulong sa pagsimulan natin to para magkaroon na sila ng kahit pa paano maliit na bahay pero decente naman at talagang masasabi natin meron na silang medyo magtag na tahanan kahit ganun. Tapat po ng po. Pilipit Tatay Ronnie ituro sa atin kasi siya po nakakalam kaya lang susumpong sa hika. Pumuna kayo, puna lang muna. Sige ako na lang po mag-ano. Ito i-slide to para nyo. Ito po yung ipin, i-slide yan. Ay, yung yan. Kaya hanggang dito. Ito nga pala hindi ito daan nga pala yan Tayo lang ang nagawa. Ay saan tayo pwedeng Ito na ako. Yan. Yan yung pot. Nahirapan po tayo mga kaibigan, mga kalingap. Di niya po maituro ng kasi ayan. Upo muna kayo po. Ako na po Upo po kayo, ako na lang magtuturo sa pamagitan ng kahoy. Sige, upo po kayo. At uuhan lang nyo kung tama doon o hindi. Mga katoke haba. Sulapad. Hindi, ito susukat po. Ano na lang po kayo. Upo. Hanggang dyan yung lupang pwede. Oo. Ikaw kaano po, tayuan mo po ng pwesto yung kanya tinuturo. Para ano po. Kayo po. Yung tinuturo po niya. Tapatan mo po. Yan. Upo muna kayo. Upo muna kayo po. Pinagkanda may Upo muna po. Iwas tayong lumabas. Ate kayo, hanggang saan pwede? Pwede dito? Ayun yung pula. Ito po. Yan. Pero dito, hindi pwede. Tapos ang kahoy. Okay, dito daw kayo. Kano lagyan mo po ng papel? Ang lugar tinayan mo. Dito na po sa tinusukan nyo kanila. Hindi na ako ng kahoy. Nakalap po yung lapit ko kanila sa
Kapoy na lang bukas yan. Pwede po kayo mag-adjust dito muna. Well, kalang sa may bato lang yun. Hindi natin kaya natin ng dos. Kaya. Ayan, dito tayo gumana dos. Dito tayo gumana dos. Ayan, oo. Ayan, baka niyo po. Pataka na lang bukas yun. Tapos, balik dito. Ngayon, Bakakan lang natin ano. Kasi kinukuha natin yung sukat na ano 10 by 12. Kung para makita natin na actual nung caretaker ano. Hindi tayo susobra dun sa binigay na dapat sa kanila. Lalagyan natin ng palatandaan mga kanila. Para bukas o sa ano susunod na araw gagawin natin to. Bukas nadali natin ano dito yung materialis. Dinala ako bibili sa ano Morong. Yung para daan ng jeep doon. Yung may hardware doon. Meron din naman po dito Kalingap. Kasi yung hardware ko sa Tanay saka yung hardware dyan ano po siya. Meron po rito. Taas. Saan? Diyan po. Hindi kaya mas mahal dyan. Yun lang. Ay, naku. Pinakampat. Yung kasi sa Tanay tsaka dyan isa lang. Opo. Pag isang presyo, ngayon pumunta nga ako dyan. Hindi nga daw i-deliver. Ito lang, sinta ko kuha. Kahit ano po ba sa abot namin tapak na kahit tapak. Na, ako. Ayan. Hindi ko kailangan. Sakit na. Nakakabala lang muna natin. Yung sa diskarte ko ba ako doon, no? Susukat ko yung lapad nung pagpapakuan, tapos pinapako ko soba. Kaya ako siya tatalo. Ilang uli kayo? Ilang 12.